Klaro ba yan? Klaro yan. Okay? Okay. Close. 1, 2, 3, go. Ayan, isa lang ang tumatakbo. Kailangan natin i-distribute sa diesel generator 1 and 2 ang load natin sa shock generator. Okay? Before that, we have to start the diesel generator 1 by clicking the CR3. Make sure nakaran sila parehas ang 2 at 1. Now, unahin natin yung 1. Yan, tapos hira natin yung priming pump. Saka natin hiran yung diesel generator 1. Tumatakbo na, pwede natin patayin at ibalik sa auto. Okay? Next, makikita natin dito na tumatakbo na yung diesel generator 1. Ngayon, Idling na, idling. yan, naka-idling na. Ipapasok na natin sa bus bar. Yan, para maipasok yan, punta tayo sa synchro panel. Yan, yung synchro panel natin. Make sure na naka-manual tayo dito. Okay, yan, manual natin. Para hindi auto. Ngayon, check natin yung running natin generator ng frequency. Ang frequency niya ay 60. Ngayon, titingnan natin yung ipapasok natin. Generator number 1, 60.6. So, makakontrol natin yan dito sa yan. Yan, dito natin makikita. Yan. Dito natin makikita yan sa hilera na ang generator number 1. Ngayon, para mapababa natin, governor control knob. Okay? Ilo-lower natin yung 60.6. So, malo-lower natin yan. Yan, bumababa siya. Titik-titik lang, guys. 60.4. Kailangan slightly higher, 60.1 dapat yung papasok. Yan, 60.1 na. Ngayon, yung standby selection natin dapat nasa G1 kasi yun yung papasok. Okay. After nyan, kailangan i-close natin yung circuit breaker sa 11 o'clock nito ng synchroscope natin dito banda. Yan. Pag nandiyan ang ilaw, saka natin i-close ito. Kasi ito yung G1 natin. Okay? Yan. Ay, puta. Hintayin muna. Hintayin natin bumagal yung ikot. Babagal yan. Nag-stabilize pa kasi yan. Yan, medyo may bumibili siya tas bumabagal, diba? Hintay lang, mga kahit 5 ikot yan. Nag-stabilize yan. Ayan, dyan na natin ipapasok siya. Yan, pumasok na siya. Ayan na yung pumasok na siya. Okay? Yan. After nun, dapat kung makikita nyo, para 100 yung grade, hindi siya balance. Iba-balance muna natin. Dalawa muna. Saka natin ipasok. 100 yan. Para i-balance yan, para i-balance, gagalawin natin yung governor na DG1. Para mapataas natin to, i-raise lang natin para mapababa. Lower. Okay? Re-raise natin siya kasi 127 watts versus 561 sa shop generator. Yan, pumataas na, di ba? Pitik-pitik lang. At least equal dapat siya.
Hmm. Kunting pitik yan, boss. Oops, sumobra. Sumubra ng pitik, boss. Yan. Yan, tama na, Yan, boss. pwede na yung mga ganyan. Hindi naman kailangan perfect. Okay? Ngayon, hindi, itutok nyo lang sa generator 2. Baka hindi sakto dito. Oh, this sa microscope yun. Ngayon, Ano yung pang, sakto yun? dito, 11 o'clock. mabilisan. Hindi yung sa una, napasok namin. Ganun din sa pangalawa. Ay, hindi na naikot yung pangalawa. Ah, yung one, frequency mo 60, sakto siguro. Dapat itaasan. Tasan. Ngayon, pangalawang generator na tayo. Ito naman yan. Ganun pa rin. Local muna. Tapos, run ang priming pump. Pag nakaroon na, start engine. Ayan. Tapos, stop ang priming pump. Auto. Ngayon, titignan natin kung naka-standby na yung ano natin, yung generator 2. Ayan, naka-standby. Okay. Ngayon, balik tayo sa synchro panel. Ang titignan naman natin, set natin sa generator number 2. And generator number 2, generator number 2. Ngayon, pag nakita nyo hindi umiikot to, kasi nakasakto kayo yung 60, kaya hindi umiikot yung synchro. Ngayon, i-raise natin ng konti para umiikot, kaya natin pinapasok sa 60.1 yan. Paano mo yan magdalawa ng generator ko? Yan. Yan, makikita nyo umiikot na. Yan. I-open mo muna yung... Kasi naka 60.1. Ngayon, ganun ulit ang pagpasok. Kailangan 11 o'clock. Okay. Ayun. Para makita yung green sa taas. Ito yung power off. Auxiliary power series or doon sa Ay, mali yan. Yan. Pumasok na siya. Yan. Pag nakapasok na siya, ibabalance naman natin yung tatlo. Kasi siya yung pinakamababa na load compare sa tatlo. Ngayon, dito ulit natin yan sa governor. Okay. Pero dahil yan lang natin, ipapantay lang natin siya sa generator number 1 kasi yung shop generator natin i-shutdown natin. Babaan natin tong konti. Pagpatay dyan, boss, dapat mag-load sharing din dalawa sa balance mo. Yan, pwede na yan. Pag minimum na yung load natin sa shop generator, which is yung papatayin natin, pwede na natin yan i-disconnect gamit yung ECB control. Open. Ano mo lang mo para makita yung kita yung green. Yan. Okay. Pag naka-balance na yung dalawa, check natin yung RST current sa generator 1 and 2. Yan. Ito lang natin. Yan. 531 ampere tsaka yan. Dito
almost. Yes. Yan, dito. Almost identical na siya. Yan. Score natin 90 pa rin.